Kahapon po ay ibinasura ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May mga naging botohan po dyan kada complaint at nasa ating pong linya para po ipaliwanag ho sa atin kung ano po, paano ho natin uunawain, paano ho natin siguro o mga dapat natin malaman kung paano humantong at kung bakit nagkaroon ng ganong bilang ang mga tumututol o nagsabing insufficient in substance ang naturang dalawang complaint, impeachment complaint. Ang kinatawan po ng San Juan City, si Representative Isabel Maria Zamora, chairperson ng House Committee on Justice at Assistant Majority Leader ng Kamara, Representative Isabel Maria Zamora. Congresswoman, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning po, ma'am. Hi, good morning, Sir Orly. Good morning po sa lahat ng nakikinig. Pinipilit kong isa-isahin yung mga naging, kaya lang, ang dami ho nun. Yung nagbigay ho ng, ang haba eh. Para po sa simpleng kaalaman ng ating mga kababayan, kumbaga sa desisyon ano yung dispositive portion? Ano yung dapat nating Sir, malaman? ganito na lang ho, paliwanag Sige natin po. kung ano muna ho yung proseso natin. Go ahead, ma'am. Okay. So, tandaan nyo po, may dalawa pong impeachment complaint na inihain, isinampa against President Bongbong Marcos. Yung una po ay final po ng isang attorney De Jesus at endorsed po to ni Congressman Jet Nisay. Yung pangalawa naman po ay inihain ng ni Lisa Masa and others, madami po sila. At ang nag-endorse naman po dito ay si Congressman Tino, Elago, and Co. Mga makabayan so, ano ba po yung first step ng House Committee on Justice? So, kailangan po natin ma-determine yung sufficiency in form. So, noong Monday po, tinignan po ng mga miyembro ng House Committee on Justice kung sapat ba po or sinundan ba po ang requirements ng form. Form meaning yung kung ano yung nakasulat sa papel, yung kung nandun ba po yung pangalan ng complainants, ng respondents, kung meron pong verification page na nakasulat doon na yung complaint o yung laman ng complaint ay galing hango sa personal knowledge or authentic records. So, importante po yun. At kung meron pong endorsement ng isang congressman, yun lang naman po ang laman ng form. So, sabi po namin na ang parehong impeachment complaints ay sufficient in form. Ngayon po, nung isang araw at kahapon, inalaan naman po namin yan sa pag-determine ng sufficiency in substance. Ano naman po ang requirements ng sufficiency in substance? Nakalagay po sa aming House Rules na the sufficiency of substance is met if there is a recital of facts constituting the impeachable offense and determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. Okay. So, ang ibig sabihin po nun, yung recital of facts, hindi lang po yan basta-bastang kung anong alegasyon ang isusulat. Kailangan po nakalagay doon na yung overt acts o yung ginawa mismo ng impeachable official o in this case, yung ginawa po mismo ng presidente ay may connection doon po sa mga impeachable offenses. Nakalista naman po yung offenses, impeachable offenses. Meron po tayong crimes, etc. culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, treason, bribery, and corruption, di ba po? Narinig na natin ho yan last Malimit natin year. marinig yan, opo. So, para po sa nakararami, wala pong koneksyon yung mga yung mga allegation doon or hindi po pinakita na si BBM po mismo ang gumawa nung ina-allege nila. For example, ang isang allegation po ay
meron po siyang direct involvement sa mga kickbacks, wala naman pong nagpapatunay nun. Of course, hindi pa naman po natin nakita lahat ng ebidensya. Pero doon po sa mga allegation in the complaint, hindi po natin pwedeng tanggapin kung ito ay mere conclusions, meaning sinasabi, legal conclusions. Kunyari, sinabing nag-benefit siya, nagnakaw siya. Hindi po pwede yun. Kailangan sabihin mismo kung ano yung ginawa niya. Okay. Ngayon po, yung isang alegasyon ay siya daw po ang mastermind o gumawa ng BBM parametric formula. Alam naman po natin o nabasa po natin sa complaint na itong formula na to ay gawa ng DPWH at pinangalan lamang po sa presidente. So, ganun po. Kailangan po ang nakalagay ay overt acts o yung actual na ginawa ng presidente. Kasama rin yata doon sa unang complaint yung pag-turnover sa ICC sa dating Pangulo. Ano bang masasabi nating pinakamagandang quote doon o paliwanag po doon o panahon ng mga tumututol po doon, Congresswoman? Okay. Yung pag-turnover po sa ICC, ang allegation po ng complainant ay kidnapping daw po. Unang-una, alam po natin, nakita natin na hindi po kidnapping yon. Tayo po ay sumusunod sa international laws na that form part of the law of the land. Tayo po ay may treaty obligations. Pangalawa, wala naman pong kidnapping kung titingnan natin ang mga elemento ng kidnapping. Pangatlo, wala naman pong pinakita na si BBM mismo ang gumawa ng mga kidnapping, alleged kidnapping na yon. Alright. Meron pa, napaaga raw ba? Para ba napakaaga para ito ibasura? Considering na parang aalamin lang naman ito kung ano yung mga ebidensya at kung sakasakaling ito talagang insufficient, yan after na mismo ng pinakapagdinig ng House Justice Committee. Ano pong reaksyon niyo po rito, Congresswoman? Okay. Kahapon nga po tinanong tayo kung napaaga o railroad daw pa ba po. Remember, ito pong pag-determine ng sufficiency in form at sufficiency in substance ay preliminary matters. Unang bahagi pa lamang po ito. Kung sinasabi po ng ilan na nakalagay sa rules na may 60 days ang Committee on Justice, yung 60 days po yun, sa totoo lang, kasama dapat doon yung hearing na may mga kung saan magsasubmit ang respondent ng kanyang answer, ng reply at rejoinder ng parties. Hindi po tayo kasi umabot doon. So ito ay preliminary matters pa lang po na makikita natin sa complaint lang po mismo. So ang sabi po namin, we are bound by the four corners of the complaint. Kung ano pong nakasulat lang po doon sa complaint na binasa po ng members ng House Committee on Justice, doon lang po natin na pinagbabasehan ng ating sagot, ang ating determination kahapon po at nung Monday. Okay. So hindi po minadali yan. In fact, may mga congressmen nagsasabi na may mga impeachment complaints na natapos sa form pa lamang po. Ito po, in other impeachment complaints din po na inihain sa House Committee on Justice noon, umabot sila sa sufficiency in substance, kaya lang isang discussion lamang po ng lahat ng allegations. Kumbaga, ang isang miyembro ay magko-comment sa pangkalahatan. Kahapon po at nung isang araw ang ginawa natin, we discussed each allegation separately and the members and even the endorsers were able to comment on each allegation separately. So, extensive, exhaustive po ang ating pagdetermine ng sufficiency ng requirements ng sufficiency in substance. So ito'y tiwala na pag ito isinalang nyo sa plenaryo sa Lunes, ito po'y maaaprobahan din. Ganun po ba, Representative Zamora? Tama,
from the House Committee on Justice, we will file a report, we will make our committee report, and then we will bring that to the plenary. Sa plenary po, 1/3 is needed to overrule it. Kami naman po ay umaasa na there are enough votes to affirm the ruling of the Committee on Justice dahil I think nakita naman din ng ibang congressmen yung complaint at madami din pong naniniwala that there is no sufficiency in substance. Okay. May mga tanong pa ako rito pero yung iba ho rito siguro sa susunod natin pagkakataong pag-usapan kasi kinakailangan kong itanong ito eh. May nabanggit kayo kanina in this case sa kaso ng Pangulo. Parang naghahanda na rin ba sa pagkakataong ito ang Committee on Justice para doon sa isa pang impeachment complaint against the Vice President? Congresswoman? So, totoo lang po, hindi pa po. Wala pa ho kaming nakita. Hindi pa po namin nabasa yun. We will take this one at a time. And of course, we promise to do it in accordance with the rules. So, yung rules na ginamit po sa impeachment complaints laban sa ating presidente, yun naman din po ang rules na gagamitin sa impeachment complaint against the Vice President. And susundin din natin ang proseso na ginawa po natin within the Committee on Justice. Magiging issue kaya kung kailan talaga nag-lapse yung 1-year bar dahil parang pinag-uusapan niya kahapon baka mamaya may mag-submit bago yung talagang petsa kung kailan matatapos ang 1-year bar rule tatalakayin ba alamin mo na yan ng Justice Committee? We actually no unang araw po no Monday may nagtanong po niyan at sinagot ko din po yung patungkol sa resolution ng Supreme Court. And sa tingin ko po, it will be raised again sa ating next hearings, next meetings ng Committee on Justice. So, ayun po, well, when we have that meeting, sasagutin naman din po ng mga miyembro, tatalakayan po natin yon. But we understand the hesitation or the concerns kasi po kami naman po mismo ay nalilito din doon sa resolution ng Supreme Court and the decision last year kasi medyo pong nag-iba ang decision ng Supreme Court. Anyway, balikan ko lang yung decision sa insufficiency in substance ng PBBM impeachment complaint. Dalawa sa mga nag-decision doon na talagang inantabayan at marami talagang na ikangay yun ang pinagbasihan ay yung dalawang minority member, si Congresswoman Laila De Lima at Chel Jokdo, Congresswoman. Yes po. In fact, we heard their comments po and we gave it, a lot of the members gave their comments great weight po. In fact, nung Tuesday po, yung unang araw ng pagdetermine ng sufficiency in substance, pareho naman po ang sinasabi ng lahat or at least ng karamihan, including Ma'am Laila De Lima, where she said na ang kailangan natin sa recital of facts ay yung nakalista kung ano mismo yung ginawa ng presidente o yung tinatawag nga naming overt acts or sa law ang tinatawag natin yung facts po, hindi pwedeng legal conclusions. Ultimate facts ang kailangan na i-connect po natin doon sa allegations of impeachable offenses. So kung may sinabing kung sinabi po na si BBM ay ito ang ginawa niya, ito ang partisipasyon niya, yun po ang i-connect natin sa betrayal of public trust. Alright. Anyway, Congresswoman, maraming salamat po sa inyong senior na pagsagot sa aming mga katanungan. At sa ulitin po, thank you po sa inyo, ma'am. Thank you po. Thank you, Sir Orly. Good morning. Maraming salamat. Mga kapuso, Vice Chairperson ng House Committee on Justice, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang inyo pong napakinggan.